the #1 MLM company in the Philippines. Palakpakan ng po ating Isensa. So imagine mo, nag-start po kami doon sa 2010, tapos, paano ba bumulusok ang Isensa? Diba? Ang goal natin dito is we need to learn from the past. Tama? So dapat, nangyari na sa past, kailangan matutunan tayo. Hindi pwedeng nangyari na uulitin mo ba yung pagkakamali. Dapat, learn from the past to achieve success. So yan po ang simula ng Isensa. Yan. Yan po yung building po natin. So along Quezon Avenue and along EDSA. Ang ganda, di ba? Gitnang-gitna. Tapos, nandun po yung Isensa sa mga building po doon. So ang tawag po namin doon is KEDSA Building. Yan. So yan po yung entrance po ng Isensa. Dito po papasok. So meron po siyang hagdanan na kailangan mong kumapit kasi baka mahulog ka. Maliit lamang po yung hagdanan po ng Isensa. So yan po yung mga office po natin. Yan. So dyan po yung mga office po ng Isensa. So until now, bakante po siya. Pinagalan pa ba dito? Wala na. Yan. Ay, ikaw na lang. Eh nakagandahan po dito sa ating opisina po, meron po kaming special friend. Dito po sa aming opisina, talaga po, dyan ko po na-experience na tumakbo po ako palabas ng building. Bakit? Kasi po, meron po kaming friend. Yun, daga. May daga po sa opisina namin dati. Doon po sa 2010 building namin, may daga po yan. And ako po ay sobrang takot sa daga. May dumaan pong daga. Napalabas po ako ng building. So yan po, imagine mo, dyan po nag-umpisa ang Isensa. So, pero ngayon, look at us now, di ba? So dyan po nag-umpisa ang Isensa. So kami nga, the road to success, hindi po siya simple. Di ba? It's a long process. So alam nyo ba, yan. Ang mga tao sa Isensa dati, yan, mga senior, nagtutulugan. Yung iba dyan, nakatulala. Ganun po yung mga tao sa Isensa before. May iba dyan, nagaganchilyo pa. Di ba? Yan yung mga tao, pagpunta mo sa opisina ng Isensa before, mga senior citizen, abang kasama. Tapos yan, mga nagchichismisa, mga kumare, yan. Naging bonding moment po yung Isensa. And ang empleyado po ng Isensa, parang 4 o 5 tao lamang ang empleyado ng Isensa. So imagine mo, dyan po nag-start ang Isensa Natural. So, pag tingnan mo nga, may future ba yung Isensa dito sa lugar na ito? Diba? Walang, ang future parang lahat, mga lolo, mga lola, nagaganchilyo pa, wala, diba? So, pero ang tanong kasi dito, how do you motivate people? Diba? Papaano ka ba nagmo-motivate ng people? So, yan po yung mga, yan, actually, ito po yung mga yan. Dumadami na po ang member ng Isensa dito eh. So, to motivate the people, ang kailangan pong tanungin, we need to understand whys. Ano ba yung whys nila? For example, ma'am, ikaw, nag-member ka sa Isensa. Bakit ka ba nag-member sa Isensa? Diba? So, every one of us, may tanong, bakit ka ba mag-member sa Isensa? Ngayon, pag nalaman mo na yung whys nila, mas madali pong ma-address kung paano ka mag-stay at magpa-power po sa Isensa. Tama? May iba dyan kaya nag-member sa Isensa kasi nga, wala na talaga. Nag-a-apply ng trabaho, walang tumatanggap sa kanya. Yung ano kami example, si Sir Mario Manaysay. Isa po siyang jeepney driver. Nahatak yung jeep. Ang ending, wala na po siyang siya driver na lang siya, hindi na siya jeepney driver kasi nahatak na yung jeep, tama? So, ang ending, nagpunta siya sa Isensa. So, ang kanya, bakit na pinagpupursigan yung Isensa? Kasi wala na po siyang trabaho. Diba? So, ang kailangan niya, kumita everyday para meron silang makain mag-asawa. Diba? Meron din kami isa pang member. Ang pangalan po niya, Ronald Machete. Siya po ay nagtatrabaho dati sa isang planta. Kaso, nagkaroon ng aksidente, yung kanya pong mata, nabulag po siya. So, dahil nabulag po siya, hirap po siya maghanap ng trabaho. So, from being a factory worker to jobless. Tama? Tapos, ang naging trabaho po niya is jeepney barker. Alam niyo ba yun? Isa po ito, gumagano'n po. So, doon po siya. Ang kulang niya, everyday, maka 200 siyang kita, masosolve na po niya ang problema niya sa kanyang pamilya. May tatawin niya that day. So imagine mo everyday, ubus na ang boses mo, sakay dito. Tapos nakita niya yung flyers ng Isensa, yung Buwamira mix natin. Tapos, yung kanyang apply, pinautang siya, pinahiram siya ng Buwamira.
Pag nabenta mo yan, ibalik mo sa akin, may kita ka. Imagine mo, nakabenta siya ng 10 guamera that time. So, ibig sabihin, sa isang guamera bottle, parang siya 100 pesos na kita. So, pag 10, magkano kita? 1,000. So, imagine mo, 1,000 is 1 week na niya ng pagiging chief debarker. Tama? Pero, kumita siya ng 1 day doon. So, naisip niya, bakit pa ako mag-chief debarker? Dito ako kumikita ko 1,000. So, ibig sabihin, may pagkain ng magulang ko, pamilya ko, may extra pa. So, you need to understand the whys to motivate the people. So, bakit po ba tatrabahuin yun? Normally, lahat tayo, tinatrabaho mo yun because of your family. Tama? Kasi kung mag-isa ka lang, single ka, wala ka namang, ayaw mong mag-share sa family, wala, hindi ka masyado motivated. Di ba? Pero kung ikaw may anak ka, di ba? Nag-aaral, magtatrabaho ka ba? Ilalaban mo. Tama? Yan. So, pag nalaman mo kasi yung whys nila, you can build the foundation para mag-stay po sila. And ang kagandahan po sa Isensa, most of our members, more than 10 years, imagine mo, nag-pandemic at lahat, member pa rin ng Isensa, pumapower pa rin. Kaya nyo ba yun? Sa Isensa lamang po yun, di ba? Lahat talaga, actually, ang ating mga speaker, 13 years sa Isensa. Imagine mo, lahat na pinagdaanan. May bagyo, may baha, may lindol, may COVID, still nasa Isensa. So,